sasabihin mo may institutional issue or concerns. Walang ganun. Cannot do that to the court. Mako-contempt kayo if you will not comply. And what are you hiding in the first place? Kung walang masama dyan sa mga insertions na yan. In fact, that's the very least mota ngayon eh. Yan ang issue ngayon sa unprogrammed funds eh. Bakit nagkaroon ng unprogrammed funds and then under questionable circumstances, yung mga insertions na ginawa dyan. Come on, Sergeant Berberabe. Otherwise, you will be in grave danger of being slapped with contempt of court. Hindi nagbibiro ang Korte Suprema dito. Isulong na natin at pag-usapan ang usaping korupsyon na talaga namang matibay at makatotohanan at talagang kitang-kita ng harap-harapan ng ating mamamayan, no? Tayo mga Pilipino na talagang binabangag na tayo sa kalokohan. So, Kaibe, please do the honor to tackle up the corruption issue. Alright. Ka-Yvette, sandali lang. Pwede ba akong sumingit lang ng sandali lang? Pambansang singit muna ako sa araw na to. Charot. Subsugan natin. Suban mo. Okay. Kasi remember when yung isang lawyer na sa side ng defense ay nagsalita siya, sinabi niya yung pananalita ni Bibi Sara is antay lang, conventional. Unconventional kasi baka nakakalimutan na nakararami na si Bibi Sara isang Bisaya. So meron siyang hindi pangkaraniwang paraan ng pananalita na sometimes hindi niya ma-explain properly. So, kaya again, babalikan ko yon na hindi niyo pwedeng baliktarin or ibahin yung kanyang statement nung sinabi niya na meron akong kinausap. Hindi yun sinabi niya meron akong assassin, hindi rin niya sinabing meron akong hitman. So, yun po yung meaning ng unconventional. May kanya-kanya tayong paraan na hindi pangkaraniwan para ipahayag natin ang ating pananalita. Yun lang naman po. Oh, Ka-Yvette? Yes. Bring it on! Kaibe, subsuban niyo na po. Well, kasabay yung kasi ng impeachment hearing kahapon, it was also the oral arguments dito sa Supreme Court as regards the 2023, 2024, and 2025 budget. Now, Justice Kagiwa asked the Solicitor General kung nadala na ba yung documents na hinihingi ng Supreme Court, particularly dun sa minutes ng bicameral conference meetings. In so far as the unprogrammed funds are concerned, and yung mga, I understand, yung paano na-insert, no? Yung mga budget. So, ang sagot dito ni Solicitor General Berberabe is hindi ko dala yung documents. And may concerns daw, no? May institutional concerns ang House for giving those documents. What can you say about, and now, Justice Kagiwa said that those are just mere consultations between UOSG and the House. What we want is a certification under oath na talagang those documents do not exist, or if they do not exist, may issue about institutional how do you call this? Protection probably, or no. So, how would you comment on this, Attorney Luna? Yung lack of these documents that would show at yung transparency ng ating 2023, 2024, and 2025 budgets. Alam mo, the Soldier and the House are being too evasive. Bakit pa sila evasive dyan? Kung meron talagang mga basehan yan, yung mga insertions na yan, dapat tumupad sila sa utos ng Korte Suprema. I remember the case that we prosecuted, yung DAP case, Araulio versus Aquino III and consolidated cases in 2012. The Supreme Court ordered then DBM Secretary Butch Abad to produce certain documents, including internal memoranda between him and the President, then President Aquino, which are supposedly confidential, including documents relating to the budget, which the DBM holds and considers as confidential. Lahat yun pinaproduce ng Korte Suprema, produce ng DBM. Walang ganon depensa sa Korte Suprema. You know, when you are litigating
when you are in a constitutional litigation such as this, involving the budget, may precedence na ang Supreme Court. Yung DAP case, saka yung Belgica case. So hindi pwedeng gamitin yan as a shield. Sasabihin mo may institutional Concerns. issue or concerns. Walang ganun. Cannot do that to the court. Mako-contempt kayo if you will not comply. And what are you hiding in the first place? Kung walang masama dyan sa mga insertions na yan. In fact, that's the very least mota ngayon eh. Yan ang issue ngayon sa unprogrammed funds eh. Bakit nagkaroon ng unprogrammed funds and then under questionable circumstances, yung mga insertions na ginawa dyan. Kwan yan, parte talaga ng main issue. Kaya hindi pwedeng sabihin na may institutional concern. Come on, Solgen Berberabe. Ha? Si Solgen Berberabe, isa sa mga matinong opisyales ng gobyerno. She served way back then sa isang agency. So hindi po yan ganyan. Is she under pressure from the House not to comply? The Solgen should really stand pat doon sa mandate niya. Kahit ayaw ng House, she should comply. Otherwise, she will be in grave danger of being slapped with contempt of court. Hindi nagbibiro ang Korte Suprema dito. Attorney Luna, being, pasensya na ka-Astra, no? Being OSG, no? We know that they are the lawyers for the government, no? In this case, abogado rin sila ngayon ng House. Yes. No? So, how do you see this na she is placed in a precarious situation that she is being ordered by a branch of government, by the judiciary, tapos ayaw mag-comply ng kliyente niya? How do you see all of this in light of the oral arguments? It's like she being between the devil and the deep blue sea. Pero, sabi ko nga, may integrity si Solgen Berberabe. In fairness to her. I think she will comply. Despite the sinasabing institutional concerns ng House. Because she has to protect the rule of law. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na dito na talo na kagad yung House just because she will comply with the order. Hindi naman gano'n. The court just wants all facts bared para fair sa lahat. Di ba? Importante ito to resolve the case at walang may iwan na untouched. All stones must be covered para walang reklamo, para may justisya. So the House should not block, otherwise obstruction of justice po yan. At nakakahiya sa House kasi ilang beses na sila sinita dito eh. Di ba? Hindi lang ito, may mga incidents na hindi sila nag-comply. For example, yung sa Duterte versus House case, di ba? Meron silang non-compliance doon sa mga details na sinabi ng court you should supply the details to this and that. Hindi sila nag-comply. So what happened? They lost the case. Pwede silang balikan ng korte dahil ayaw nyo mag-comply, we will presume. And the court can have enough basis under the rules of evidence sa legal presumptions. Kasi evidence that you refuse to disclose is presumed to be adverse. Di ba? Yun. Yan ang mga mangyayari sa kanila. Susugat ko yan. Tama na ba? Okay. And again, hindi kasi ang budget ng bayan ay hindi siya pitaka ng kahit na sinong leader natin, even ng Kongreso. So meron tayo sa batas yung tinatawag na right to information. Ayon sa Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution, ang mga mamamayan may karapatang mabatid ang mga opisyal na record o transaksyon at mga dokumento may kinalaman sa interes ng publiko. Walang mas higit pa sa pambansang budget bilang matter of public concern. Dahil ito ang nagdidikta kung saan napupunta ang pera ng bayan. And yung isa pa is patakaran ng buong paglalahad o full public disclosure. Sa ilalim ng Article 2, Section 28 of the Constitution, ipinapatupad ng Estado ang patakaran ng ganap na paglalahad sa publiko ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng interes ng publiko. Ang pagtatago ng mga detalye ng BICAM insertion sa likod ng terminong institutional concern ay direktang pagsasalungan sa polisiyang ito. Tama ba?
Taliwas yan sa kanyang polisiya Mm. o freedom of information Mm. na sinasaad din sa ating konstitusyon. Mm. And even in an executive order, Mhm. di ba? Nung time ni President PRRD, meron yan. Attorney Luna, meron lang akong katanungan para mas maintindihan ng mga pangkaraniwang mamamayan, di ba? Kasi hindi alam ng mga mamamayan natin, lahat hindi nag-aral ng abogado o hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng law-related units kahit sa kolehiyo o kung ako ba ay high school. Kapag sinabi mong contempt of court, example, hindi sila nag-submit kasi ni-require nila from the House of Representatives through the SOLGEN na ibigay nyo ang lahat ng record mula 2023 to 2025 kung paano nagkaroon ng insertion, lahat ng ito. Tapos pag sinabi mong hindi sila magko-comply at ang korte ng contempt, kasi gusto kong maramdaman ng mamamayan, ano ba ang pwede nilang pagkatiwalaan sa ating hudikatura? Ano ba pag sinabing contempt of court? Kunyari, i-contempt nila ang House of Representatives. Ano ang makikita ko bilang mamamayan na magsasabi ako, magbubunya ako, yehey, na-contempt sila. Ano ang kaakibat na parusa kapag merong contempt of court for the denial of the House of Representatives to produce? Pwede ba silang makulong? Pwede ba silang katayin? Pwede ba silang firing squad? Anong kahalagahan para sa aking mamamayan na ninakawan ng administrasyong ito sa loob ng 3 at malapit ng 4 na taon? Mukhang gustong-gusto ni Astra makulong ang mga House members. Well, isa sa mga penalties would be imprisonment, no? Pero pwede rin silang patawan ng fine. But I don't think so, they will not comply. Pag kanya may warning ang court, sa aking experience, sa lahat ng kaso that we litigated in the Supreme Court, lahat yan na-comply. Kahit yung mga highly confidential, sabi ko nga, internal memo nga, sinasubmit sa korte at binibigyan kami ng kopya. Ito pa, yung mga insertions na yan, part ng regular process yan ng budgeting. There's nothing really top secret about it. Ano pang top secret yan illegal nga ang ginawa niyong insertions Di ba? Ang insertion sa FICAM, hindi pwede yan. Why? Because there is no opportunity of deliberation. Imagine mo automatically pasok mo, hindi na-discuss sa plenaryo, hindi na-discuss sa committee level ng APRO. Anong klase yan? Hindi pwedeng ganun na ipasok mo through back channeling or through the southern backdoor, yung isang bagay, especially budget. And this involves billions. Yung insertions na yan, hindi yan maliit na pera. Billions yan. In 3 years, nagkaroon ng insertions, diversions, etc. Kaya the court is very interested in that. Kaya I don't think so the House will continue blocking that. Sila rin ang mapeperwisyo because they can be slapped with contempt of court and they can be sent to jail, which Astra wants. Astra, I think definitely 100% that all the karamihan sa nandoon sa house will not like Attorney Luna. Sure ako. Kasi for sure kasama rin yung mga sinasabi kanina, nag-mention kayo na kakampi. Di ba lagi ko sinasabi sa PDP, hindi kami naghahanap o umaasa o umaayon sa kakampi. Kasi alam niyo mga kababayan, ang kakampi, hindi po yan tamang maging kasama. Dahil kala lang ninyo may kakampi kayo. From the word na pang-aapi, kakampi, hindi po tayo mang-aapi kahit kailan. Kaya tayo nandito, nakikisa tayo sa paninindigan ng ating mga kababayan na patuloy pong talagang kinakatay ng harap-harapan, talikuran, pagilid, kahit alam naman natin ang katotohanan.